Kung may 5 segundo ka lang para baguhin ang buhay ng isang tao, minsan sapat na ang isang pangungusap mula sa isang bata. Nay nandoon siya. Huminto ako sa paglalakad. Hindi dahil malakas ang boses ni Santiago. Hindi rin dahil may sigaw o takot dito. Kabaligtaran. Mahina. Sigurado. Parang hindi tanong, kundi isang simpleng katotohanan. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Nandoon siya sa loob ng gintong kahon. Humigpit ang hawak ko sa kamay ng anak kong 7 taong gulang. Parang may biglang humatak sa dibdib ko kahit hindi ko pa alam kung bakit. Santiago, sabi ko, pinipigilan ang inis sa boses ko, halika rito. Pero hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa harap ng isang simbahan na bukas ang pinto. Tahimik. May mga taong nakaluhod sa loob. May amoy ng kandila. May kakaibang katahimikan na parang hindi nababagay sa ingay ng kalsada sa labas. Nay, ulit niya, mas mahina pa, nandito si Jesus. Parang may pumutok sa loob ng ulo ko. Hindi. Hindi pwede. Hinila ko siya palapit sa akin. Huwag mong sabihin yan, bulong ko, pero matalim. Hindi totoo yan. Hindi tayo pumapasok dito. Tumingin siya sa akin, hindi umiiyak, hindi natatakot. Nagtataka lang. Parang ako ang hindi nakakakita ng malinaw na bagay. Pero sabi niya, nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, may 2 bagay akong sabay na naramdaman, galit at takot. Galit dahil alam ko kung ano ang itinuturo sa amin tungkol sa lugar na yon. Takot dahil hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may mali sa pagtanggi ko. Ako si Nica Guadalupe Herrera Ortiz. 38 taong gulang. Lumaki akong naniniwala na alam ko kung nasaan ang Diyos at kung saan siya wala. At sigurado akong wala siya roon. Enero 16. Araw ng mga hari. Hindi namin ipinagdiriwang ang ganitong araw. Para sa amin, isa lang itong tradisyong walang basehan. Pero sa mga lansangan ng Puebla, parang pista. May mga batang may hawak na bagong laruan. May mga panaderyang puno ng roska. May tawanan. Masaya ang lahat maliban sa amin. Bakit sila may regalo? Tanong ni Santiago kanina lang habang naglalakad kami. Masama ba kami? Masakit ang tanong. Pero sanay na ako. Hindi anak, sabi ko. Hindi lang gusto ni Jehovah ang mga ganyang selebrasyon. Tumango siya pero nakita ko ang lungkot sa mata niya. Kaya ko siya dinala para bumili ng sorbetes. Para malimutan niya. Hindi ko alam na ilang minuto lang ang pagitan bago gumuho ang buong mundo ko. Sa loob ng simbahan, may pulang ilaw sa gilid ng altar. May kahong kulay ginto. Doon nakatingin si Santiago, parang may kausap. Santiago, sabi ko ulit, mas mahigpit. Tara na. Sandali lang, Nay. Hindi ko na hinintay. Hinila ko siya palabas. Halos kalad ka rin. Pero habang naglalakad kami pauwi, paulit-ulit siyang lumilingon. Sa bahay, sinubukan kong ipaliwanag. Ginamit ko ang mga salitang itinuro sa akin mula pagkabata. Ang mga Katoliko naniniwala na nandoon si Jesus sa tinapay, sabi ko. Pero simbolo lang yon. Ano ang simbolo? Tanong niya. Parang alaala. Tahimik siya sandali. Tapos sinabi niya ang unang bagay na hindi ko makalimutan. Kung alaala lang, Nay, bakit parang buhay? Wala akong naisagot. Akala ko lilipas. Akala ko imahinasyon lang ng bata. Pero hindi siya tumigil. Sa mga sumunod na araw, tuwing dadaan kami sa isang simbahan, tinatanong niya kung pwede kaming pumasok. Tuwing gabi, nagdodrawing siya. Isang kahon. Isang pulang ilaw. Isang bagay na hindi ko itinuro sa kanya. Napansin ko rin na sa mga pulong, hindi na siya nakikinig. Nakayuko lang, nagguguhit. Isang araw, kinuha ko ang notebook niya. Nanlamig ang kamay ko. Naroon ang kahon. Kailangan mo siyang disiplinahin, sabi ni Sergio nang sabihin ko sa kanya. Galit ang boses niya. Binubuksan mo ang pinto sa kasinungalingan. Sinubukan kong kausapin si Santiago. Ipinaliwanag ko ang doktrina. Ang alaala. Ang simbolo. Tahimik lang siya nakinig. Tapos tumingala siya. Nay, sabi niya, bakit sinabi ni Jesus, gawin niyo ito kung alaala lang? Parang may humila sa loob ng dibdib ko. Isang tanong. Simple.
Pero wala akong sagot. At doon nagsimula ang hindi ko na mapigilan. Hindi ko alam noon na ang tanong ng isang 7 taong gulang ay magiging simula ng pinakamalaking laban ng buhay ko. At hindi ko alam na sa mismong kahon na itinuturo niyang iyon may naghihintay sa akin. Kung may isang bagay na hindi ko kailanman kinuwestiyon sa buong buhay ko, iyon ay ang pananampalataya ko. Hindi dahil sinuri ko ito at pinili. Kundi dahil wala akong naalalang sandali na wala ito sa akin. Lumaki ako na parang ang Diyos ay hindi isang tanong, kundi isang sistema. Isang schedule. Isang listahan ng dapat at hindi dapat. Isang mundong malinaw ang hangganan, kami at sila. Simula pa lang, malinaw na sa akin kung sino ako. Ako si Mnika. Anak ng matatapat. Apo ng matatapat. 3 henerasyon. May mga litrato sa lumang kahon ng nanay ko. Itim at puti. Ang lolo ko, bata pa, nakatayo sa harap ng isang maliit na grupo ng mga tao. Walang entablado. Walang mikropono. Isang bukas na Biblia at maraming seryosong mukha. Sila ang nagtatag ng kongregasyon dito, sabi ng tatay ko noon, may halong pagmamalaki. Hindi madali noon. At mula pagkabata, alam kong hindi talaga dapat maging madali ang tama. Araw ng pulong ay banal. Walang dahilan para umabsent. May lagnat ka. Dadalhin ka pa rin. May birthday ang kaklase mo. Hindi ka pupunta. May Pasko sa eskwelahan. Upo ka sa gilid. Mananahimik. Magiging iba. At natutunan kong ipagmalaki ang pagiging iba. Habang ang ibang bata ay may kandila sa cake, ako ay may mga teksto sa Biblia. Habang sila ay may regalo, ako ay may tungkulin. Habang sila ay natutong magdiwang, ako ay natutong maghintay. Mas mahalaga ang walang hanggan, sabi ng nanay ko habang tinatanggal ang imbitasyon sa birthday na iniabot ko. Lilipas yan. At naniwala ako. Hindi dahil masaya. Kundi dahil yun lang ang alam ko. 15 taong gulang ako nang magpabautismo ako. Walang pag-aalinlangan. Walang tanong. Alam ko na ang tamang sagot. Nakatayo ako sa tubig, malamig sa paa, nanginginig hindi sa takot kundi sa kaba ng pagiging opisyal. Handa ka na bang ialay ang buhay mo kay Jehovah? Tanong ng matanda. Opo, sagot ko. At sa sandaling iyon, para akong isinara sa isang landas na diretsyo na. Walang likuan. Nang makilala ko si Sergio, parang natural lang. Pareho kami ng paniniwala. Pareho ng wika. Pareho ng mga bawal at dapat. Hindi namin pinag-usapan ng Diyos sa unang usapan. Hindi na kailangan. Para bang otomatiko na. Nagpakasal kami ng 24 ako. Simple. Maayos. Ayon sa patakaran. At nang ipinanganak si Santiago, pagkatapos si Ana, alam ko na agad ang gagawin ko. Hindi ko kailangan ng gabay sa pagiging ina. May manual na ako. Lingguhan ang schedule namin. 3 pulong. Pag-aaral. Pangangaral. Paghahanda. Paulit-ulit. Paulit-ulit. At doon umikot ang buhay ko. May mga bagay kaming hindi ginagawa. Hindi kami nagdiriwang. Hindi kami bumoboto. Hindi kami nakikisali. Hindi kami nagtatanong. At sa loob ng maraming taon, sapat na yon. Hanggang sa hindi na. Hindi ko agad namalayan ang pagbabago. Parang maliit na bitak lang. Isang tanong ng bata. Isang drawing. Isang tingin na masyadong matagal. Pero kapag binabalikan ko, parang may tahimik na tensyon na sa loob ko bago pa man magsalita si Santiago sa harap ng simbahan. Parang may mga tanong na tinabunan ko lang ng gawain. Busy ka lang, sinasabi ko sa sarili ko. Pero ngayon, habang pinapanood ko ang anak ko na tahimik na nagguguhit sa mesa, hindi ko maiwasang titigan siya. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Wala lang, sabi niya, mabilis tinakpan ang papel. Huwag mo itago, sabi ko, pilit na kalmado. Inilabas niya ang papel. Kahon. Ginto. Pula. Parang may kumurot sa dibdib ko. Saan mo yan nakita? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Basta. Hindi ka dapat mag-isip ng ganyan, sabi ko, masyadong mabilis. Hindi iyon totoo. Tumingin siya sa akin. Hindi galit. Hindi takot. Nay, tanong niya, dahan-dahan, paano kung mali tayo?
Parang may huminto sa loob ng katawan ko. Mali, ulit ko. Sabi niya. Paano kung hindi lang alaala? Hindi ko alam kung anong mas kinatakutan ko, ang tanong niya o ang katotohanang may bahagi sa akin na gustong malaman ang sagot. Tumayo ako. Sapat na, sabi ko. Maglaro ka na. Tumalikod ako bago niya makita ang mukha ko. Sa gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Nakahiga si Sergio sa tabi ko, mahimbing ang tulog. Ako, gising. Kung tama ang anak ko, mali ang magulang ko. Mali ang lolo ko. Mali ang buong buhay ko. Hindi iyon pwedeng mangyari. Pero sa loob ng katahimikan ng gabi, may tanong na paulit-ulit na bumubulong. Isang tanong na hindi ko itinuro, hindi ko hinikayat, hindi ko ginusto. At hindi ko masagot. May mga tanong na parang ulan. Dumarating, bumabagsak tapos nawawala. At may mga tanong na parang patak ng tubig sa loob ng kuweba. Mabagal. Paulit-ulit. Hanggang sa mabutas ang bato. Ang tanong ni Santiago ay ganoon. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin siya nakikipagtalo. Mas lalo siyang naging tahimik. At doon ako mas natakot. Sa umaga, habang naghahanda kami para sa eskwela, tinitingnan niya ang plato niya na parang may iniisip. Sa hapon, habang gumagawa siya ng takdang aralin, bigla siyang titigil, parang may naalala. Sa gabi, bago matulog, may mga tanong na biglang sumusulpot. Nay, minsan niyang tanong habang pinapatay ko ang ilaw, kung nasa langit si Jesus, paano siya nakakarinig ng lahat ng tao? Naririnig niya dahil makapangyarihan siya, sagot ko agad. Mabilis. Sanay. Sabi niya. Pero paano kung mas malapit siya kaysa sa iniisip natin? Hindi ako sumagot. Hinalikan ko na lang ang noo niya at lumabas ng kwarto. Sa sala, umupo ako sa sofa at huminga ng malalim. Parang bawat tanong niya ay may kasamang bigat na hindi ko makita, pero ramdam ko. Sinubukan kong ibalik ang normal. Mas mahigpit akong sumunod sa schedule. Mas maaga akong naghanda para sa mga pulong. Mas masigasig akong nag-aral. Parang kung dadagdagan ko ang dami ng ginagawa ko, mawawala ang mga tanong. Hindi nangyari iyon. Isang hapon, habang nasa pulong kami, napansin ko na naman si Santiago. Nakayuko. Hindi nakikinig. Lumapit ako at bumulong. Makinig ka. Tumango siya. Pero nang sumilip ako sa notebook niya, naroon na naman ang drawing. Mas detalyado ngayon. May ilaw. May maliit na tao na nakaluhod. Kinuha ko ang notebook. Mabilis. Halos napunit ko ang papel. Saan mo natutunan to? Tanong ko, pilit na kalmado pero nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang pagtatanggol. Hindi ko alam, sabi niya. Basta parang tama. Parang may sumabog sa loob ko. Hindi ko siya pinagalitan. Hindi ko rin siya niyakap. Tumayo lang ako at ibinalik ang notebook sa bag niya. Pero sa loob-loob ko may gumalaw. Sa bahay, sinubukan kong ipaliwanag ulit. Mas detalyado. Mas teolohikal. Kailangan mong maintindihan, sabi ko sa kanya habang naglalakad kami sa bakuran. May mga bagay na simbolo lang. Hindi literal. Bakit? Tanong niya. Kasi ganoon ang paliwanag. Sino ang nagsabi? Ang mga nagtuturo. Sila ba si Jesus? Tumigil ako sa paglalakad. Ano? Tanong ko. Sila ba si Jesus? Ulit niya. Hindi ko alam kung bakit ako natahimik. Dapat may sagot ako. Dapat. Hindi, sabi ko sa wakas. Sabi niya, parang may naintindihan. Di ba kaiba ang ibig sabihin niya? Sa gabing iyon, nag-away kami ni Sergio. Masyado mo siyang pinakikinggan, sabi niya, galit. Bata lang yan. Ikaw ang magulang. Alam ko, sagot ko. Pero. Walang pero, putol niya. May kaaway na gustong lituhin tayo. Alam mo yan. Tumango ako. Alam ko ang dapat kong sabihin. Alam ko ang dapat kong paniwalaan. Pero pag akyat ko sa kwarto, hindi ako makatulog. Bumangon ako. Tahimik. Ayokong magising si Sergio. Pumunta ako sa sala. Binuksan ko ang ilaw ng mesa. Huminga ako ng malalim. Sa bookshelf, may mga aklat. Lahat pamilyar. Lahat nabasa ko na.
Lahat may parehong paliwanag. Pero sa ibabang drawer, may isang bagay na matagal ko nang hindi hinahawakan. Isang lumang Biblia. Hindi ito ang ginagamit namin. Hindi ito ang may mga paliwanag sa gilid. Ito ang ibinigay ng lola ko noon bago pa siya tuluyang umanib sa amin. Matagal ko na itong itinabi. Parang alaala ng isang panahong hindi ko pinili. Hinawakan ko ang pabalat. Alikabok. Lumang amoy ng papel. Sandali lang, bulong ko sa sarili ko. Titingin lang. Binuksan ko ito. Hindi ko alam kung bakit doon ako napunta. Parang may humihila sa daliri ko. Juan. Nagsimula akong magbasa. Mabagal. Walang komentaryo. Walang paliwanag. Salita lang. Habang tumatagal, parang may init sa dibdib ko. Hindi dahil malinaw ang lahat. Kundi dahil may mga bagay na hindi ko kailanman napansin. Mga salitang hindi ko maipaliwanag bilang simbolo ng ganoon kadali. Tumigil ako. Isinara ang Biblia. Parang may nagbukas ng pinto na hindi ko pa kayang pasukin. Sa loob ng kwarto, narinig ko ang boses ni Santiago. Mahina. Inaantok. Nay. Lumapit ako. Bakit gising ka pa? Tanong niya. May binabasa lang, sagot ko. Yung tungkol kay Jesus, tanong niya. Tumango ako. Ngumiti siya, parang may alam na hindi ko pa alam. Sabihin mo sa akin kapag nalaman mo na, sabi niya. Gusto ko ring maintindihan. Humiga siya ulit. Pumikit. Ako, naiwan sa pintuan. Hawak ang Biblia. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako sigurado kung handa akong malaman ang sagot. Pero alam kong hindi na ako makakabalik. Hindi ko balak maghanap ng bagong katotohanan. Gusto ko lang patunayan na mali ang tanong ng anak ko. Iyon ang sinasabi ko sa sarili ko habang muling binubuksan ang lumang Biblia sa mesa, madaling araw, tahimik ang buong bahay. Tulog si Sergio. Tulog ang mga bata. At ako, gising hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa isang pakiramdam na parang may nakatingin sa akin mula sa loob ng mga pahina. Sandali lang, bulong ko. Babasa lang ako. Pero alam ko na ang totoo. Hindi na ito basta pagbabasa. Binuksan ko ulit ang Ebanghelyo ni Juan. Hindi ko sinimulan sa umpisa. Direkta akong bumalik sa bahaging hindi ako tinigilan ng isip ko simula noong gabing iyon. Kabanata 6. Noon, palagi naming binabasa ang mga talatang ito na may paliwanag na handa na. Hindi ko kailanman hinayaang magsalita ang teksto ng mag-isa. Palaging may boses sa ulo ko na nagsasabing, simbolo lang, huwag literal, huwag lumayo. Pero mayong gabi, pinatahimik ko ang boses na yon. Mabagal akong nagbasa. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman para sa ikabubuhay ng sanlibutan. Huminto ako. Laman. Hindi alaala. Hindi larawan. Hindi simbolo. Laman. Huminga ako ng malalim at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Kahit may bahagi sa akin na gustong isara ang aklat. Kung hindi ninyo kakainin ang laman ng anak ng tao at iinumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Parang may humigpit sa lalamunan ko. Baka paraan lang ng pagsasalita, sabi ko sa sarili ko. Metapora. Pero habang nagpapatuloy ako, mas lalo akong nabalisa. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Tunay. Hindi ko na maikibit balikat ang salitang iyon. Binalikan ko ang mga sumunod na talata. At doon ako tuluyang napatigil. Maraming alagad ang umalis. Hindi dahil hindi nila naintindihan. Kundi dahil masyadong malinaw ang kanilang naintindihan. Matigas ang pananalitang ito, sabi nila. Sino ang makakatanggap nito? At ang pinakanagpayanig sa akin, hindi sila hinabol ni Jesus. Hindi niya sinabi, sandali, mali ang pagkaunawan nyo. Hindi niya binawi ang kanyang sinabi. Hinayaan niya silang umalis. Isinara ko ang Biblia ng mariin. Nanginginig ang mga kamay ko. Huwag, bulong ko. Hindi pwede. Tumayo ako at naglakad-lakad sa sala. Parang masikip ang hangin. Parang may pader na unti-unting lumalapit. Kung simbolo lang iyon, bakit hinayaan niya silang umalis? Kung metapora lang, bakit hindi niya nilinaw? At higit sa lahat, bakit parang hindi ako kailanman tinuruan na itanong iyon? Kinabukasan, sinubukan kong mag-focus sa normal. Inihanda ko ang almusal.
Inihatid ang mga bata. Ngumiti. Tumango. Sumunod. Pero habang nagsasalita ang isang kapatid sa pulong tungkol sa alaala, may isang bahagi ng isip ko na hindi na nandoon. Parang may pinto na nabuksan at hindi na maisara. Pag-uwi, naglinis ako ng kusina. Nag-ayos ng mga damit. Gumawa ng lahat para hindi na muling buksan ang Biblia. Hindi gumana. Kinagabihan, binuksan ko ulit. Ngayon, mas sistematiko. Mas maingat. Hindi para hanapin ang mali, kundi para tiyakin na tama ang itinuro sa akin. Binasa ko ang mga sulat ng mga apostol. Binasa ko ang mga kwento ng unang mga Kristiyano. Wala akong hinahanap na partikular, pero parang may unti-unting bumubuo ng larawan na hindi ko gusto. Parang ang pananampalataya noon ay mas pisikal. Mas konkreto. Mas totoo. Hindi, sabi ko sa sarili ko. Ina-interpret mo lang yan. Pero sa bawat pahina, mas nahihirapan akong baliwalain ang nararamdaman ko. Takot. Hindi takot sa Diyos. Takot sa mawawala. Kung mali ako, mawawala ang lahat. Ang pamilya ko. Ang asawa ko. Ang komunidad ko. Ang pagkakakilanlan ko. Kung mali ako, parang guguho ang buong bahay na itinayo ko mula pagkabata. Isang gabi, habang nag-aaral si Santiago sa mesa, tinanong niya ulit ako. Parang wala lang. Nay, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Kapag sinabi ng isang tao, ito ang katawan ko, kailan siya nagsisinungaling. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Halimbawa, sabi niya, kapag sinabi ko ito ang bola ko, bola talaga yon, di ba? Sagot ko, dahan-dahan. Kung sabihin ko simbolo lang ito, sasabihin ko muna, simbolo ito, di ba? Hindi ko alam kung paano sasagot. Hindi na ako nagkunwaring alam ko. Hindi na ako nagbigay ng handang paliwanag. Hindi ko alam, sabi ko sa wakas. Tumingin siya sa akin. Walang saya. Walang lungkot. May pagtanggap lang. Okay lang, sabi niya. Basta tanong lang naman. Umiti siya at bumalik sa ginagawa niya. Ako, naiwan na parang may nawalan ng sandata. Kinagabihan, kinausap ko si Sergio. May nababasa lang ako, sabi ko, maingat. Mga teksto. Kaninong teksto, tanong niya agad. Biblia, sagot ko. Tahimik siya sandali. Hindi ka ba kontento sa paliwanag? Kontento, sagot ko agad. Masyadong mabilis. Gusto ko lang maintindihan ng mas mabuti. Tinitigan niya ako. Parang may hinahanap sa mukha ko. Mag-ingat ka, sabi niya. May mga tanong na hindi dapat binubuksan. Tumango ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong huli na. Hindi ko na kayang ibalik ang dati kong katahimikan. Hindi ko na kayang ipikit ang mata ko sa mga salitang nabasa ko. At isang gabi, habang nakatayo ako sa harap ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod, may isang desisyon na dahan-dahang nabuo sa loob ko. Hindi biglaan. Hindi dramatiko. Tahimik. Mapanganib. Kung totoo ang nararamdaman ng anak ko, kung totoo ang mga salitang nababasa ko, hindi sapat ang paliwanag ng iba. Kailangan kong makita. Kailangan kong maranasan. Kailangan kong malaman kung ano ang naroon sa likod ng pintong iyon na buong buhay kong iniwasan. At sa sandaling iyon, kahit nanginginig, alam kong tatawid ako. Hindi ko sinabi kanino man ang pupuntahan ko. Hindi kay Sergio. Hindi sa mga magulang ko. Hindi kahit sa sarili ko, sa totoo lang. Kung tinanong ako kung ano ang ginagawa ko noong araw na yon, malamang sasabihin kong wala lang. Lalabas lang sandali. Maglalakad. Mag-iisip. Pero alam ng katawan ko ang direksyon bago pa man ako makarating. Tanghali yon. Maliwanag ang araw. Normal ang lungsod. May mga taong nagmamadali, may mga batang tumatawa, may mga sasakyang bumubusina. At ako, naglalakad na parang may hinahabol na hindi ko maipaliwanag. Nang makita ko ang simbahan, huminto ako sa kabilang bangketa. Nandoon lang siya. Tahimik. Bukas ang pinto. Parang hinihintay ako. Humina ako ng malalim. Napatingin ako sa paligid, parang may makakakita sa akin at magsasabi, "Uy, hindi ka dapat nandyan." Parang may alarmang tutunog. Walang nangyari. Tumawid ako. Sa bawat hakbang palapit sa pinto, mas bumibigat ang dibdib ko.
Hindi dahil sa takot sa Diyos. Takot sa mga taong mawawala sa akin kapag ginawa ko ito. Sandali lang, bulong ko sa sarili ko. Upo lang ako. Titingin. Aalis din eh. Pagpasok ko, parang may pader na humiwalay sa akin sa mundo sa labas. Tahimik. Hindi yung katahimikang walang tunog, kundi yung katahimikang may bigat. May mga yabag pero mabagal. May mga ubo pero mahina. May mga dasal na hindi ko maintindihan pero ramdam ko. Umupo ako sa pinakahuling upuan. Diretso ang likod. Mahigpit ang hawak sa bag ko. Parang handang tumakbo anumang sandali. Tumingin ako sa paligid. May mga taong nakaluhod. May nakayuko. Walang nagmamadali. Walang nag-uusap. Walang nagtuturo. Walang nagpipilit. Nagsimula ang seremonya. Tumayo ang lahat. Umupo. Lumuhod. Hindi ko alam ang tamang oras. Ginaya ko lang ang galaw ng iba. Pakiramdam ko ay dayuhan ako sa sarili kong lungsod. May mga salitang binibigkas. Hindi ko kabisado. Pero may ritmo. May bigat. Parang hindi ito para ipaliwanag, kundi para ipahayag. Pinakinggan ko ang pagbabasa. Mga salitang pamilyar, pero parang may lalim na ngayon ko lang narinig. Walang paliwanag sa gilid. Walang dagdag. Salita lang. At unti-unti may bumababa sa loob ko. Hindi kaalaman. Hindi argumento. Kundi katahimikan. Hindi ko napansin kung kailan tumigil ang mga tanong sa ulo ko. Basta bigla na lang silang wala. Nang tumayo ang pari at lumapit sa gitna, may nagbago sa hangin. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Parang mas bumagal ang oras. Parang may naghahanda. Itinaas niya ang tinapay. Kunyo at kanin, sabi niya. Hindi ko na iniisip ang simbolo. Hindi ko na iniisip ang doktrina. Hindi ko na iniisip ang dapat at bawal. Nakatingin lang ako. Dahil ito ang aking katawan. At sa sandaling iyon, may nangyari sa loob ko na hindi ko mapangalanan. Hindi ko nakita ang liwanag. Hindi ako nakarinig ng boses sa labas. Walang dramatikong eksena. Pero parang may bumukas. Parang may umupo sa tabi ko. Parang may nagsabi, hindi sa tainga ko kundi sa mismong dibdib ko. Narito ako. Bigla akong napaiyak. Tahimik. Hindi ko napigilan. Tumakip ako ng bibig. Yumuko. Ayokong mapansin. Pero hindi hiya ang naramdaman ko. Pahinga. Isang klase ng pahinga na hindi ko pa naranasan. Parang may bumitaw sa balikat ko. Parang may nagtanggal ng bigat na hindi ko alam na dala-dala ko pala. Lahat ng takot, lahat ng tanong, lahat ng pagtatanggol parang humupa. Hindi dahil nasagot sila. Kundi dahil hindi na nila kailangang masagot. Nang itinaas ang kopa, mas lalo kong naramdaman ang presensyang iyon. Hindi emosyonal na init. Hindi kilig. Katiyakan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo roon pagkatapos. Parang hindi na mahalaga ang oras. Parang kahit manatili ako roon maghapon, hindi ako magsasawa. Nang magsimulang lumabas ang mga tao, tumayo rin ako. Mabagal. Parang ayokong sirain ang sandaling iyon. Paglabas ko ng simbahan, bumalik ang ingay ng mundo. Mga busina. Tawanan. Hakbang. Pero may kakaiba. Tahimik pa rin ang loob ko. Naglakad ako pauwi na parang ibang tao. Hindi masaya sa paraang magaan. Hindi rin malungkot. Parang buo. At doon ko naintindihan ang isang bagay na kinatakutan kong aminin. Hindi na ako makakabalik. Dahil kung ang naramdaman ko ay totoo, kung ang katahimikang iyon ay totoo, hindi na sapat ang pananahimik ko sa labas. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni Santiago. Nay, sabi niya, nakangiti, saan ka galing? Tiningnan ko siya. Ang batang unang nagsabi ng hindi ko kayang makita noon. Lumuhod ako sa harap niya. Hinawakan ko ang mukha niya. Tama ka, sabi ko, mahina pero malinaw. Tumaas ang kilay niya. Tungkol saan? Huminga ako ng malalim. Nandoon siya. At sa sandaling iyon, alam kong magsisimula ang pinakamahirap na bahagi ng lahat. Hindi ako agad nagsalita. Sa mga sumunod na araw matapos ang katahimikang iyon, sinubukan kong mabuhay na parang walang nagbago. Gumising ako ng maaga. Nagluto.
Inihatid ang mga bata. Umupo sa mesa kasama si Sergio na parang pareho pa rin kami ng mundo. Pero may mga sandaling nahuhuli niya ang tingin ko. Parang may hinahanap sa mata ko na hindi niya makita. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, naramdaman kong nakatayo siya sa likod ko. Hindi siya nagsasalita. Hindi rin ako. Nika, sabi niya sa wakas, mababa ang boses. May nangyayari ba? Tumigil ako. Hindi ko hinarap ang lababo. Nakatingin lang ako sa tubig na umaagos. May binabago ka, dagdag niya. Tahimik ka. Parang wala ka rito. Humina ako ng malalim. Alam kong darating ang sandaling ito. Hindi ko lang alam kung paano sisimulan. May nakita ako, sabi ko sa wakas. Ano? Tanong niya agad. May naranasan. Tumawa siya ng bahagya, walang saya. Naranasan? Saan? Tahimik ako sandali. Tapos sinabi ko ang salitang matagal kong iniiwasan. Sa simbahan. Parang tumigil ang oras. Ano? Ulit niya, mas matalim. Pumasok ako, sabi ko. Mag-isa. Tumalikod ako sa lababo at hinarap siya. Kita ko ang pagbabago sa mukha niya. Parang may pader na biglang itinayo. Hindi ka dapat nandoon, sabi niya. Alam mo yan. Alam ko, sagot ko. Pero. Walang pero, sigaw niya. Ano ang hinahanap mo roon? Hinawakan ko ang mesa para hindi manginig. Hinahanap ko ang Diyos. Tahimik siya sandali. Tapos tumawa ulit. Mas malakas. Mas mapait. Nasa atin na ang Diyos, sabi niya. Matagal na. Ano pa ang kailangan mo? Tumingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung tama pa ang lahat ng itinuro sa atin. Parang sinampal ko siya. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya, nanginginig ang boses sa galit. Mag-ingat ka sa mga salitang binibitawan mo. Hindi ako naghahanap ng gulo, sabi ko. Naghahanap lang ako ng totoo. Ang totoo ay malinaw, sagot niya. At kung ano ang ginagawa mo, mapanganib. Umiling ako. Naroon siya. Ano? Tanong niya. Hindi siya simbolo, sabi ko, mas malinaw ngayon. Hindi siya alaala lang. Nanlaki ang mata niya. Itigil mo yan. Hindi ko na kaya, sagot ko. Hindi ko na kayang magkunwari. Lumapit siya sa akin. Napakalapit. Kung ipagpapatuloy mo ito, sabi niya, mabagal at mabigat, sisirain mo ang pamilya natin. Parang may kutsilyong pumasok sa dibdib ko. Hindi ko gustong sirain ang kahit ano, sabi ko. Pero hindi ko rin kayang itanggi ang nakita ko. Tumalikod siya. Hinawakan ang ulo niya. Mag-isip ka, sabi niya. May mga anak tayo. Iyon na ang dahilan, sagot ko. Ayokong turuan silang magsinungaling. Hindi na siya sumagot. Lumabas siya ng bahay. Sinara ang pinto ng malakas. Kinabukasan, dumating ang mga magulang ko. Hindi sila ngumiti. Hindi sila umupo agad. Parang pulong. May naririnig kaming balita, sabi ng tatay ko, diretsyo. Ang boses niya ay yaong ginagamit niya kapag may itinatama. Hindi tsismis, sabi ko. Totoo. Umupo ang nanay ko. Hawak ang bag niya na parang sandata. Nika, sabi niya, ano ang nangyayari sa'yo? Humina ako. May binabasa ako. May naranasan ako. At hindi na ako makabalik sa dati. Niloloko ka, sabi ng tatay ko agad. Alam mo yan. Hindi ko nararamdaman na panlilin lang ito, sagot ko. Kabaligtaran. Ang pakiramdam ay mapanlin lang, sabi niya. Ang organisasyon ang gabay. Paano kung mali tayo, tanong ko, mahina. Parang may sumabog. Hindi, sigaw ng tatay ko. Hindi tayo mali. Ikaw ang naliligaw. Tahimik ang nanay ko. Umiiyak. Hindi siya tumitingin sa akin. Nika, sabi niya sa wakas, kung ipagpapatuloy mo ito mawawala ka sa amin. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi banta. Babala. Hindi ko kayo iniiwan, sabi ko. Hinahanap ko lang ang Diyos. Ang Diyos ay hindi matatagpuan sa Babylonia, sagot ng tatay ko. Kung pipiliin mo ang landas na yan, pipiliin mo ring mag-isa. Pag alis nila, parang mas lumaki ang bahay. Mas tahimik. Mas malamig. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ako.
Tatlong lalaki. Isang silid. Isang mesa. Umupo ako sa gitna. Nanginginig ang kamay ko pero diretsyo ang likod ko. Naniniwala ka pa ba na ang organisasyon ang tanging daluyan ng Diyos? Tanong ng una. Hindi ako agad sumagot. Hinihiling namin ang malinaw na sagot, dagdag ng ikalawa. Humina ako. Hindi. Tahimik. Naniniwala ka ba sa presensyang hindi simbolo? Tanong ng ikatlo. Opo, sagot ko. Nagpalitan sila ng tingin. Alam mo ang kahinatnan, sabi ng una. Opo, sagot ko ulit. Tinatanggihan mo ba ang itinuturo sa iyo mula pagkabata? Napapikit ako sandali. Naalala ko ang lolo ko. Ang nanay ko. Ang sarili kong bautismo. Opo, sabi ko halos pabulong. Tahimik ulit. May pagkakataon ka pang umatras, sabi ng ikalawa. Sabihin mo lang. Tumango ako. May luha sa mata ko. Hindi ko kaya, sabi ko. Hindi na. Lumabas ako ng silid na parang may iniwang katawan sa loob. Sa labas, walang sumalubong. Walang yakap. Walang salita. Pag-uwi ko, tahimik ang bahay. May sulat sa mesa mula kay Sergio. Maikli. Malinaw. Mag-uusap tayo tungkol sa mga bata. Umupo ako. Hinawakan ng papel. Parang mabigat. Sa gabing iyon, tumabi sa akin si Santiago sa kama. Nay, tanong niya, mahina, galit ba sila sayo? Hinaplos ko ang buhok niya. Hindi, sabi ko. Nalulungkot lang sila. Kasalanan ko ba? Tanong niya. Hindi, sagot ko agad. Hindi kailanman. Tahimik siya sandali. Tapos sinabi niya ang tanong na hindi ko kayang sagutin. Titigil ka ba? Tiningnan ko ang kisam. Ang dilim. Ang bigat. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Dahil sa unang pagkakataon, ang sagot ay may kapalit na hindi ko pa kayang sukatin. Titigil ba ako o tutuloy hanggang dulo? Hindi ito nangyari ng biglaan. Hindi isang araw lang, hindi isang pirma lang, hindi isang salita lang. Unti-unti itong dumating, parang alon na hindi mo napapansin hanggang nasa ilalim ka na ng tubig at wala ka ng hininga. Sa una, katahimikan lang. Tumawag ako sa nanay ko isang umaga. Walang sagot. Nag-text ako. Isang checkmark lang. Tinawagan ko ulit kinabukasan. Diretso voicemail. Ang tatay ko, na dati ay laging may payo, laging may salita, biglang nawala. Hindi sila nagalit. Mas masakit pa roon. Tinanggal lang nila ako. Sa tindahan, nakita ko ang isang kaibigan. Magkasabay kaming lumaki. Magkasabay kaming nag-aral ng mga teksto. Nakita niya ako. Nakilala niya ako. At tumawid siya sa kabilang aisle. Parang hindi ako totoo. Parang multo. Sa umpisa, sinubukan kong intindihin. Nasasaktan sila, sabi ko sa sarili ko. Hindi nila alam kung paano haharapin. Pero habang tumatagal, mas malinaw ang katotohanan. Hindi sila pinapayagang makipag-usap sa akin. At mas masakit iyon kaysa anumang sigaw. Si Sergio ang huli kong kinapitan. Sa loob ng ilang linggo, hindi kami halos nag-uusap. Nasa isang bahay kami, pero parang may pader sa pagitan. Kumakain kami sa magkaibang oras. Natutulog kami sa magkaibang gilid ng kama. Hanggang isang gabi, umupo siya sa harap ko sa mesa. May papel sa kamay niya. Mag-uusap tayo, sabi niya diretsyo. Walang emosyon. Alam ko na. Ayokong gawin ito, sabi niya. Pero wala kang iniwan na pagpipilian. Tahimik ako. Hindi ko tinanong kung ano ang nasa papel. Alam ko. Hindi kita kilala, dagdag niya. Hindi na. Pareho pa rin ako, sagot ko, mahina. Umiling siya. Hindi. Ang babaeng pinakasalan ko ay tapat. Masunurin. Ligtas. Masakit. Pero hindi ako sumagot. Iniisip ko ang mga bata, sabi niya. At kung ano ang itinuturo mo sa kanila. Humina ako. Itinuturo ko ang katotohanan. Hindi, sagot niya agad. Itinuturo mo ang kalituhan. Tinulak niya ang papel palapit sa akin. Maghihiwalay tayo. Hindi ako umiyak. Hindi agad. Parang may nag-freeze sa loob ko. Pag-uusapan natin ang kustodya, dagdag niya.
Hindi ko hahayaang iligaw mo sila. Doon ako napaluha. Hindi ko sila inililigaw, sabi ko, nanginginig ang boses. Mahal ko sila. Kung mahal mo sila, sagot niya, iiwan mo ang landas na yan. Hindi ko sinagot. Dahil pareho naming alam na hindi ko kaya. Ang mga sumunod na buwan ay parang bangungot na may mga papel, abogado, at petsa. Mga silid na malamig. Mga usapang hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa oras at karapatan. May mga gabing umiiyak ako sa banyo para hindi marinig ng mga bata. May mga umagang bumabangon ako na parang may bato sa dibdib ko. May mga sandaling tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Sulit ba, bulong ko sa dilim? At sa mga sandaling iyon, wala akong marinig na sagot. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng hukom ang desisyon. Haitian. Si Sergio, Lunes hanggang Biyernes. Ako, Sabado at Linggo. Parang may humati rin sa puso ko. Nang una kong ihatid ang mga bata pabalik sa kanya matapos ang isang weekend, hindi ko mapigilan ang luha. Hinawakan ko si Ana. Hinawakan ko si Santiago. Babalik ako, sabi ko, parang paalala sa sarili ko. Tumango si Santiago. Tahimik. Sa sasakyan pa uwi, napasigaw ako. Hindi galit. Sakit. Diyos ko, sabi ko, ano ba ang ginawa ko? Walang sagot. Pero hindi rin ako iniwan. Sa katahimikan ng apartment na nilipatan ko, nagsimula akong huminga ulit. Walang schedule. Walang pulong. Walang takot na may maling masabi. Takot pa rin ako. Pero ibang klase. Takot na may kasamang kalayaan. Nagsimula akong pumunta sa simbahan tuwing linggo. Tahimik. Walang nakakaalam ng pangalan ko. Walang nagmamasid. At sa bawat pagkakataon na lumuluhod ako, may isang bagay sa loob ko na unti-unting tumitibay. Hindi dahil wala na akong nawawala. Kundi dahil may natagpuan akong hindi na nila kayang kunin. Isang Sabado, dumating si Santiago sa apartment ko. May maliit siyang backpack. May bahagyang ngiti. Ready ka na? Tanong ko. Tumango siya. Sa simbahan, umupo kami sa likod. Katulad ng unang beses ko. Nakatingin siya sa paligid, parang pamilyar na pamilyar. Nang dumating ang sandaling iyon, ang katahimikan bago ang mga salita, nakita ko siyang bumaba mula sa upuan. Lumuhod siya. Hindi ko siya sinabihan. Hindi ko siya tinuruan. Lumuhod siya na parang matagal na niyang alam kung kailan at bakit. Nakatingin siya sa harap. Sa kahon. Sa ilaw. At doon, sa imahe ng batang lumuluhod sa harap ng isang gintong kahon, bumalik sa akin ang unang araw. Nay, bulong niya, halos hindi ko marinig, nandoon pa rin siya. At sa gitna ng lahat ng nawala sa akin, doon ko naintindihan. Hindi ako nawala ng lahat. Hindi ako bumangon isang araw na buo na ulit. Walang umagang biglang gumaan ang lahat. Walang sandaling nagising ako at nasabing, ayos na ako. Ang nangyari ay mas tahimik, mas mabagal, mas totoo. Pagkatapos mawala ang lahat ng dati kong kinakapitan, natutunan kong mabuhay sa araw-araw lang. Isang araw sa isang pagkakataon. Lumipat ako sa maliit na apartment. Tahimik. Walang alaala sa mga dingding. Walang larawan ng nakaraan. Sa una, parang kulungan. Sa kalaunan, naging kanlungan. Natuto akong gumawa ng bagong rutina. Gigising ako ng maaga, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Magkakape ako sa tabi ng bintana. Minsan tahimik. Minsan umiiyak. Minsan nakatitig lang sa liwanag ng umaga. Hindi ko na kailangang magmadali. Wala nang checklist ng pagiging tama. Wala nang takot na baka may nakatingin. Sa una, parang mali ang katahimikan. Parang may kulang. Pero unti-unti, napansin ko, hindi pala katahimikan ang kulang noon. Kapayapaan. Tuwing linggo, pumupunta ako sa simbahan. Parehong oras. Parehong upuan sa likod. Walang pumapansin sa akin. Walang nagtatanong kung sino ako o saan ako galing. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na hindi ko naranasan sa buong buhay ko. Kalayaan na may direksyon. Hindi kalayaang gawin ang gusto ko. Kundi kalayaang sumunod ng hindi pinipilit. Manampalataya ng hindi takot. Lumuhod ng hindi kinakabahan. May mga gabing umiiyak pa rin ako. May mga araw na bigla kong naiisip ang nanay ko. Ang boses niya.
Ang yakap niya. At may kirot na parang sariwa pa rin. May mga sandaling nagdududa pa rin ako. Hindi sa Diyos, kundi sa sarili ko. Talaga bang kailangan pang mangyari ang lahat ng ito? Tanong ko minsan sa sarili ko. At sa mga sandaling iyon, wala pa ring malinaw na sagot. Pero may presensya. Hindi palaging ramdam. Hindi palaging emosyonal. Pero palaging naroon. Dumating ang Disyembre. Unang Pasko na hindi ako kasama ng buong pamilya. Unang pagkakataon na hindi ako inimbitahan, hindi dahil nakalimutan, kundi dahil sinadya. Masakit. Hindi ko ipagkakaila. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako nag-iisa. Dumating si Santiago at si Ana sa apartment ko para sa weekend. May mga dala silang bag, may kaunting pagod sa mukha. Masaya ba kayo? Tanong ko, pilit na kalmado. Tumango si Ana. Si Santiago, tahimik lang. Sa gabing iyon, bago matulog, umupo si Santiago sa tabi ko. Nay, sabi niya, mahina, galit pa rin ba sila? Huminga ako. Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Pero mahal ka nila. Tumango siya. Tapos tumingin siya sa akin. Masaya ka ba? Tanong niya. Natigilan ako. Hindi iyon madaling tanong. Hindi dahil ayokong sagutin. Kundi dahil ngayon ko lang siya tunay na tinanong sa sarili ko. Sabi ko sa wakas. Hindi palagi. Pero payapa. Ngumiti siya. Parang sapat na yon. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na matagal kong hinihintay at kinatatakutan. Ang araw na tuluyan kong tinanggap ang bagong buhay na pinili ko. Nakatayo ako sa simbahan. Hindi sa likod. Sa gitna. May kaba. May luha. May tahimik na tapang. Nandoon si Santiago. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nasa sentro. Nakatayo lang. Nakatingin. Parang mula pa noon, iyon na ang papel niya sa buhay ko. Hindi guro. Hindi tagapilit. Saksi. Nang dumating ang sandaling iyon, ang sandaling unang beses kong tinanggap ang tinapay na matagal ko nang pinanood mula sa malayo, huminga ako ng malalim. Hindi ako nagmadali. At sa sandaling iyon, wala na akong naisip na doktrina. Wala nang takot. Wala nang pagsisisi. Presensya lang. Paglingon ko, nakita ko si Santiago. Nakatingin siya sa akin. Ngumiti. Parang sinasabing, sabi ko sa'yo. Hindi ko napigilan ang luha. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa pasasalamat. Ngayon, iba na ang buhay ko. Mas simple. Mas tahimik. Mas totoo. May mga bagay na hindi nababalik. At tinanggap ko na yon. May mga relasyon na nasira. At masakit pa rin. Pero may kapayapaang hindi nila kayang kunin. Hindi dahil ipinaglaban ko. Kundi dahil tinanggap ko. Kung may natutunan ako sa lahat ng ito yon. Mahal ang katotohanan. Minsan, kukunin nito ang lahat ng inaakala mong ikaw. Pero ibabalik nito ang isang bagay na hindi mo alam na nawawala pala. Ikaw mismo. At ngayon, kung naririnig mo ang kwentong ito at may tanong ka ring matagal nang bumubulong sa loob mo, huwag mo itong patayin agad. Baka yon ang simula. Baka yon ang pinto. At baka, tulad ko, matuklasan mo na ang kapayapaang hinahanap mo ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Kung handa ka, huwag kang tumigil dito. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.